tips para humaba ang buhay, para umabot at least 60, 70 years old. Kung mapapahaba pa natin ng 90 to 100 years old, mas maganda, di ba? Pero basically, itong 12 tips, iwas lang sa maagang pagkakasakit, di ba? Meron tayong nababalitaan, iba bigla na lang nagkakasakit. So, itong mga tips, higher chance na haba buhay mo. Number 1, dapat makontrol ang blood pressure at makontrol ang blood sugar mo. Yan talaga ang pangunahing gagawin. Kasi pag hindi na-control ang blood pressure mo, let's say 170/100, mataas, delikado, baka ma-stroke tayo, bigla may pumutok dito. So, ikli ang buhay. So, blood pressure dapat 120 o 130 lang yan. Blood sugar, napakahalaga din. Dapat normal, 100 mg per DL o medyo mild lang yung diabetes mo. Mga 120 mg per DL, mas mababa. Oras na hindi makontrol ang blood sugar, na dyan yung komplikasyon eh. Magki-kidney failure, magdadialysis, magkaka-heart attack, masisira yung paa, magkakasugat. So, blood pressure, blood sugar, yan talaga. Pag na-control mo, pwede mo makontrol sa pagkain, sa dieta, sa exercise, or pwede makontrol sa pag-inom ng maintenance medicines pag hindi na kaya. Let's say, mataas talaga yung blood pressure, talaga may lahi kayo ng high blood, diabetes, hindi na makuha ng dieta, so kailangan nyo ng maintenance. Okay lang yan. Basta makontrol ang blood pressure, blood sugar, plus 9 years yan sa life expectancy mo. So, ang ibig sabihin, anong ibig sabihin ng plus 9 years? Yung isang grupo, pinag-aralan, high blood, diabetes, hindi ginagamot. Yung kabilang grupo, controlled ang blood pressure, controlled ang blood sugar. Mas mahaba ang buhay nung controlled ang blood pressure, blood sugar by 9 years. So, palagay natin, umabot sila ng 90 years old on the average dito. Yung kabila, baka 81 years old o 80 years old lang. Mas maikli by 9 to 10 years. So, napakahalaga yan. Siyempre, blood pressure, blood sugar, kailangan din mga low salt intake para sa high blood. Konti lang kakainin, bawas junk food, matatamis na inumin, yan din i-control. Number 2, siyempre, para humaba ang buhay, healthy eating. Nasa pagkain talaga eh, di ba? So, kalaban natin yung mga fast foods, di ba? Mga junk foods, yung mga processed foods, di ba? Ang gusto natin kakainin yung healthy eating, yung makukulay na gulay. Rainbow eating ang tawag dyan. Anong rainbow eating na gulay? Rainbow, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Red, ano ba merong red? Kamatis, red. Mansanas, red, di ba? Strawberry, red, prutas. Basta red color, maganda yan, healthy yan, prutas at gulay. Orange color, mga carrots, nako, anti-cancer, ang carrot, maganda sa mata. Ano pa yung mga orange, mga kamatis, red at orange, di ba? Kalabasa, pwede rin yan. Kamote, kamote may pagka-yellow, yellow, pwede rin yan. Diba? Green, spinach, very green. Mga talbos, malunggay, very green. Kangkong, sari-saring gulay. Okra, talong, ampalaya. Especially okra and ampalaya, pang diabetes yan. So, rainbow colored. Ano yung mga blue and violet? Ube, diba? Pwede ube. Talong, talong is violet also. So, iba't ibang kulay, maganda po. Yan talaga ang ginawa ng Diyos. Makokompleto mo yung mga antioxidants, pampahaba ng buhay. Sa prutas, para sa akin, mga 3 lang ang kailangan mo talagang basically na prutas eh. Mansanas, maganda mansanas, kahit diabetic, pwede mansanas. Saging, kailangan mo saging, pampalakas, potassium, at yung mga maasim, yung mga citrus fruits, na vitamin C. Pwede yan kalamansi, pwede lemon, pwede dalandan, pwede suha, yan, pwede pongkam, pwede orange. Basta meron kang maasim. Kung ano man ang meron sa inyo, vitamin C yan.
Kung kalamansi juice lang, pwede na yan. So, apple, banana, at isang citrus fruits. Let's say, dalandan. Number 3, pampahaba ng buhay, kailangan kompleto ka sa tubig. Okay? 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Ito lang susundin nyo, 1 to 12. Malaking tsansa hahaba buhay nyo. Bakit? Pag kulang ang inuman ng tubig, let's say, 2-3 basong tubig ka lang sa isang araw, pwede ka magka-kidney stones, bato sa bato. Pwede ka magka-kidney disease, masisira kidneys, paano? Dehydrated ka. Pwede mag-kidney failure, pwede mag-dialysis. Pag kulang sa tubig, pwede magka-UTI. Okay? Pwede kukulubot. Actually, pag kulang sa tubig, dehydrated, pwede rin ma-heat stroke, pwede rin ma-heart failure. May bagong pag-aaral yan. Humihina ang puso pag laging dehydrated. Laging uhaw na uhaw ang katawan, kulang. Lalo na yung mga senior, madalas ma-dehydrate sila. Number 4 tip, ito sigurado, pampahaba ng buhay. Number 4, stop smoking. Yung mga naninigarilyo, ayon sa pag-aaral, 4 years ang nababawas sa buhay. Mga 4 to 6 years ang nababawas. Hindi naman 100%. Siyempre, may naninigarilyo, umaabot ng 70 years old o lampas pa. Siguro maganda lahi niya, maraming factors. Pero kung titimbangin natin talaga yung mga naninigarilyo, lalo na yung mga 1 pack a day, half pack a day, yan talaga medyo high risk eh. Kasi pwede sa batang edad, pwede edad 40 o 50, magka-lung cancer, magka-emphysema, hindi na makahinga. Pwede ma-stroke, ma-heart attack, diba? Pwede magka-throat cancer, pwede magka-prostate problem. Ang daming problema makukuha sa smoking. Kaya tigil sigarilyo, tipid ka pa. Number 5, ito po, tip ko lang para humaba ang buhay. Sa bagong panahon natin, dapat ma-handle natin ang stress. Ang mental health dapat maayos. Okay? Bakit ko sinabi to? Kasi ngayon sa social media, sobrang stress ang mga tao. Dapat stress reduction, dapat connected ka sa pamilya mo, kaibigan mo. Pag wala kang mga kaibigan, pag kaaway mo ang magulang mo, kaaway mo kapatid mo, mahirap may stress ka pa rin. Kahit sabihin mo, masungit siya, ano pa rin yun It takes 2 to tango. Kailangan 2 bago mag-away. Kung yung isa lang nakikipag-away, hindi ka naman nakikipag-away. At least, di ba, magulang mo, kapatid mo, at least cordial, at least kinakausap. Kasi yung mga may galit sa pamilya, kahit papano, stress ka pa rin Di ba? Plus, yung mga, ito pa, sa mental health natin, number 5 to, don't compare yourself to others. Yan ang nakaka-depress, nakakainis. Huwag mo na ikumpara. Kung maganda ang bahay niya, pinapakita niya, hayaan mo na. Kung nakaka-abroad siya lagi, hayaan mo na. Kung masarap yung pagkain niya, bago kotse niya, hayaan mo na. Kung yung anak niya, first honor lagi, hayaan mo na yon. Kasi nga, anyway, pera naman, di naman porke may pera, masaya. Tsaka tandaan mo, yung mga pinopost nila, ay ba't sila nagpo-post ng gano'n, di ba? Yung mga pinopost nila, yun yung mga positive nila na panlabas. Outside nila yun Malay mo sa bahay nag-aaway, malay mo malungkot din sila, malay mo hiwalay na pala sila, may kanya-kanyang pamilya na, may kanyang-kanyang partner na yung mag-asawa. Hindi mo alam kasi panlabas lang yan pang show So, wag mo ikumpara yung panlabas na, who knows, baka pasikat lang yun na ibang tao, sa panloob mo. Kung panloob mo, tingin mo, normal ka lang, ordinary lang, okay lang yun. Baka sila ganun din Diba? Ba't kailangan maging showy? Diba? Yung tunay na mayaman, hindi naman nagpapakita ng kahit ano, diba? So, handle stress, mental health, don't compare yourself to others, maging connected pa rin kahit papano sa family and friends. Number 6, avoid risky behavior. Ingat sa mga, minsan may ugaling minsan kung malungkot ka, di ba, kailangan mo ng adrenaline, gusto mo mag-racing ng kotse, gusto mo umalis ng madaling araw, di ba? Gusto mo mag-inom, di ba? Para hindi ka na nag-iisip, basta alis na lang ako, gusto ko
Bakit risky? Kasi malungkot ka eh. Hindi mo mapuno yung buhay mo ng kasiyahan, kailangan mo gumawa ng excitement. So, risky yun. Baka maaksidente ka, ma-kidnap ka, manakawan ka. Mag-ingat ngayon, maraming kulang sa pera ngayon. Number 7, regular exercise. Napakahalaga. Hindi ko sinasabing mag-gym kayo, kahit yung exercise lang. Lakad lang, kahit 3,000 to 5,000 steps in a day. Kung ano lang malalakad mo, kahit light weights ka lang, pwede na yan. Konting exercise, konting sit-up, konting stretch. Basta gumagalaw ka sa buong araw. Trabahong bahay, maglinis. Diba? Independent ka, magluto mag-isa, maghugas ng plato mag-isa, maglaba mag-isa. Lahat yan, exercise yan. Good for mental health pa yan kasi nga, independent. Yan ang pampahaba ng buhay ng senior. Kaya mo mabuhay mag-isa. Number 8, dapat healthy weight. Ito. Number 8 out of 12, healthy weight. Huwag magpapataba. Bihirang-bihira yung overweight na mahaba ang buhay. So, meron tayong tips pang diet. Talagang tubig lang, iwas sa matatamis, konti lang kakainin pag tumatanda. Kasi mas payat, mas mahaba ang buhay. Hindi hirap yung katawan. Parang isang truck yan eh. Pag yung isang truck walang karga, konti lang karga, maganda takbo. Pero isang truck, punuin mo ng 10 tonelada yan. So, masisira ang gulong. Masisira yung mga shock absorber. Masisira lahat yung sasakyan. Paano mabigat eh? Kaya pag mabigat ka, ano nangyayari? Sira ang tuhod, sira ang paa, sira ang likod, puso, high blood, nababalot ng taba, diabetes, lahat yan sama-sama. Diba, mataas pa cholesterol kasi nga overweight. So, dapat, pampahaba ng buhay, maintain the weight. Number 9, iwas na lang sa alak. Okay? Alak, walang pupuntahan eh. Actually, -3 years, lalo na kung heavy alcoholic, nakakataba alak, nakakataas ng stroke, na pagdugo sa ulo, alak ng alak, liver cirrhosis, liver cancer, masisira atay, pati sa utak, mauulyanin na maaga, dementia, Alzheimer's disease. At sa alak, mapapaaway ka pa at prone to accident. Di ba? Yung maliligo ka, nakainom ka, mahirap yun. Marami ka makakaaway niyan. Number 10, ito, sariling tip ko lang, pampahaba ng buhay. Number 10, do not overwork yourself. Huwag sobra trabaho. Di ba sabihin mo, Doc, anong klaseng payo ba yan? Gusto magtrabaho. Pwede ka magtrabaho, pero yung overwork mo, dapat may tulog ka pa rin ng 7 to 8 hours. Kung makakatulog ka pa rin ng 7 to 8 hours kahit nagtatrabaho ka, okay siguro yon. Pero kung sobra ka na trabaho, hindi ka na makatulog, insomnia na, di ba? Easy lang. Kasi pag overwork, masama din sa mental health. Okay? Alam ko, kailangan kumita ng pera, pero minsan, okay lang mas konting pera, matipid na lang. Kaysa trabaho ka ng trabaho, malaki nga sweldo mo para lang makabili ka ng mga gamit na mamahalin. Pero in the end, sira yung kalusugan mo. Pag na-hospital, gagastos ka 500,000, 1 million, lugi din, di ba? So, wag overwork. Tama-tama lang. Pag hindi kaya, baka hindi kaya. Wag na natin habulin yung kayamanan ng iba. Number 11, out of 12, dapat alam mo family history mo. Okay? Ano ba lahi sa pamilya? May lahi ba kayo ng breast cancer? O namatay ba yung isang kamag-anak breast cancer at age 50? O dapat maingat ka na. Mag-carrots ka na lagi, healthy foods ka na, iwas na taba, iwas sa sunog, pa-check mo na yung breast mo. Kung may konting bukol, pa-check na agad. So, may history ba ng heart disease? O, ingat tayo, di ba? So, dapat alam mo, family history mo, dyan mo malalaman. Mahaba ba buhay ng magulang mo? O, di mas maganda yon. O baka maagang may colon cancer. O, yun na, babantayan natin. So, based on family history, usually, parang mapre-predict mo rin eh. Kasi, syempre, yung genes natin, nakuha natin sa tatay, sa nanay natin. And lastly, number 12, pampahaba ng buhay, kailangan, syempre, check up sa doktor. Okay, blood test, BP, heart rate, check up. Sa lalaki, prostate, binabantayan lagi, edad 50 pataas. Sa babae, breast cancer, matres, cervical cancer, uterus,
Yan ang binabantayan. Okay? Bukod dito, kailangan din eye check-up. Pag malabo ang mata, prone to accident. Delikado yan. Yung tenga, okay, kailangan din naman maayos ang tenga natin. Baka hindi mo marinig, may sasakyan. Tapos yung balance, importante yung balance natin. Na medyo naggagalaw tayo, naka-rubber shoes, kasi pag natumba, delikado din. And lastly, ang check upin din yung vertigo. Marami pag may edad, nagkaka-vertigo. So pag may vertigo kayo, biglang umaatake, baka matumba kayo. Diba? So kailangan din malaman ang cause ng vertigo. Meron tayong mga tips dyan. So sana po nakatulong to. 12 simple tips para mas humaba ang buhay. At syempre, dadaanin natin sa dasal at magandang misyon sa buhay. Syempre, baka swertihin tayo, mas mahaba ang buhay. Mas marami tayong magagawa sa ating kapwa. God bless po.